Yan, part 3 na tayo about dito sa Czech Republic. So, pinag-usapan natin is tungkol sa mga Czech Republic. So, kung gusto nyo makita ang part 1 and 2, meron po tayo nyan sa ating mga video, sa ating TikTok at saka sa ating YouTube channel. Anyway, pag-usapan natin isang part 3. Ano pa ba yung mga pwede nyo malaman dito sa Czech Republic? So, syempre, marami nagtatanong. So, magkano ba yung mga normal na sinasahod ko? So, kapag wala pong OT, sumasahod ako ng nasa 23,000 crowns, 24,000 crowns. So, mayroon na akong documented yan. As in, wala talaga akong OT. So, yan po yung sinasahod ko. So, documented yan. So, hanapin nyo sa mga videos ko, especially sa aking YouTube channel. Meron po yan dokumento na nagsasabi ako. At may payslip din akong binanggit yan. So, sahod reveals, yan makikita sa playlist natin. So, sumasahod po ako ng 23,000 crowns or 24,000 crowns. So, depende yan kapag wala akong OT talaga. So, as in, zero OT talaga yon. So, yan po yung sinasahod ko. Pero pag nagkaroon ako ng OT na isa, sumasahod po ako ng mga nasa 26,000 crowns. So, depende. Kapag nagkaroon ka ng OT na dalawa, so, syempre, madadagdagan ulit yun ng another 2,000. Ayan po. So, depende yan sa company nyo kung merong OT. So, parang bibigyan ko lang kayo ng pinaka-minimum basic. So, yan po yung pinaka-minimum na sinahod ko dito sa Czech Republic. As of doon sa aking, sa aking basic. So, nasa 23,000 crowns yung pinakamaliit ko na nasahod. So, walang OT yun, guys. And then, wala rin akong kaltas ng bahay. So, malamang sa malamang, kung may kaltas ako ng bahay, ang liit ang sahod ko. Pero dahil wala pong kaltas ng bahay, so, enough na yun, 23,000 crowns. Ayan. Tapos, dito rin sa Czech Republic, so, renewable ang inyong contract. So, pwede kayong magstay as long as you want and as long as your company wants you. So, kapag nagustuhan kayo ni company, para lang yung Pilipinas. So, renew lang kayo ng renew. So, yan yung maganda dito sa Czech Republic. Tapos guys, marami din pala mga Pinoy dito sa Czech Republic. Sa ngayon kasi nagbo-boom na talaga yung applying dito sa Czech Republic. So medyo madami na po yung Pinoy dito sa Czech Republic. So kapag napuntahan yung mga city, yan, marami kayong mga makikilala mga Pinoy kung kayo ay palalabas ng bahay. So may mga bar din dito sa Czech Republic. So yan. And ano pa ba mga mura po dito ang alak. So, sa mga mahilig mag-alak dyan. So, mura yung alak dito sa Czech Republic. Yan. Ano pa ba? So, dito rin po, about naman sa grocery natin, mura ang gulay dito sa Czech Republic. Hindi. Mura ang karne dito sa Czech Republic. So, makabili ka na ng isang buong manok na worth 100 kg. So, 100 crowns lang. So, isang buong manok na yon. So, depende yun kung maano kang kumain, ganun. So, yan. Yun nga lang, pagdating sa mga gulay, medyo mahal at saka sa seafoods. So, dyan ako nadadali kasi hindi ako mahilig sa karne. So, more on gulay ako and more on seafoods ako. Kaya medyo namamahalan ako pagdating sa aking grocery. So, magkano po ang nagiging grocery ko in a month? So, sa akin, sa part ko, walang bigas to ha. Guys, walang bigas to. Kaya ko po ang 3,000 crowns. Walang bigas. Okay? Pero once na nawalan ako ng sabon sa katawan, nawalan ako ng sabon sa damit ko, wala akong toothbrush, toothpaste, ganyan. So, naglalaan po ako na nasa 3,500 a month to 4,000 a month. So, kung isasama ko yung transpo allowance ko at saka yung aking sa data, so pumapalo po ng 4,000 a month ang aking budget sa sarili ko. So matipid ako ha guys, hindi ako pala ulam, hindi ako ganun kahilig sa ulam. So minsan kahit tinapay pwede na po ako. So hindi ako yung typical na talagang malakas kumain. So hindi po ako ganun kasi yun nga 2 takal ng bigas na ganito kataas yung takalan is 3 times ko po yung kinakain. So hindi ako ganun kalakas kumain kaya medyo i-level up nyo yung inyong budget kung kayo ay mas malakas para sa akin kumain. Ayan. Basta ang akin, average ng aking budget sa loob ng isang buwan is nasa 3,000 crowns. Tapos, syempre, meron akong allowance para sa aking transpo, which is 276 crowns in a month. And then, meron din akong allowance para sa aking data, which is 350 crowns in a month. At dumadagdag po yun sa aking expenses. Ayan. So, ano pa bang pwede nyo malaman? So, dito rin sa Czech Republic, iba yung oras namin dyan sa Pilipinas. So, ahead kami ng 6 hours. Ahead kayo pala ng 6 hours kapag summer.
Pero kapag patakpo ng mga October hanggang sa mga March, ganyan, is ahead po kayo ng 7 hours sa amin. So, nagbabago yun ha. Pag winter, 7 hours. Pero after winter, kayo po ay ahead na lang ng 6 hours. So, isang napakagaling na ng phenomenon yun. Ganun. Basta, 7 hours and 6 hours. So, pasensya na kayo, medyo umalis din ako sa aking pwesto kasi nga nagluluto ako ngayon ng biko. So, pwede kayong makapagluto dito ng mga ganyan kasi may mga Filipino foods nga po dito. So, pwede kayong mag-order. Nga lang, syempre, kapag mga Filipino foods medyo pricey. Syempre, inaangkat pa nila yan, in-order pa nila sa iba. Sabi ko nga sa inyo, yung isang peraso ng ligo sa can, di ba, may ligo. Yung ligo na green is nasa 45 crowns dito sa amin. Dito sa in-orderan ko. So, 45 crowns sa in-orderan ko. So, ang mahal, di ba? So, kung i-convert mo dyan sa Pilipinas, nasa 100 plus na yun. Ay, nako, grabe. Ano pa bang gusto nyong malaman dito sa Czech Republic? So, yun pa. Syempre, sabi ko nga sa inyo, renewable ang contract dito sa Czech Republic as long as you want and as long as your company wants you. So, you can stay po dito sa Czech Republic. Tapos, pagdating nga ng 5 years, pwede naman kayo makapag-citizen. So, hindi pa citizen pala. Permanent residence. Kung saan, kailangan nyo mag-exam. Excuse me. Kailangan nyo mag-exam ng language nila yan. So, after 10 years naman, tapos nandito pa rin kayo, gusto nyo ulit mag-exam, pwede naman para maging dual citizen kayo ng Czech Republic. So, ang Czech Republic po ay meron silang 87 countries na pwedeng puntahan na visa-free. Yan yung kaibahan. So, visa-free sila sa iba't ibang country. So, ano pa bang pwede nyo malaman dito sa Czech Republic? So, kung meron pa pala kayo guys na gusto nyo malaman, gusto nyo itagdag, so pwede kayo mag-comment. So, sinasagot po natin yan. So, puntahan nyo lang tayo sa ating YouTube channel, which is ang OFW Guides. Puntahan nyo rin ang ating TikTok channel. Meron din po tayong OFW Guides. So, hindi po ako masyado makapag-Facebook ngayon. So, medyo muna tayo sa Facebook. Naglaylo lang ako saglit. So, TikTok muna tayo and YouTube channel natin. So, kung meron kayong tanong, just comment. So, kapag may time po ako, sasagutin po natin yan. Mga comment nyo na yan. Anyway guys, huwag nyo kalimutan ha. So, kung gusto nyo pala, or kung gusto nyo mag-download ng ating bangko, dito sa Czech Republic. So, yung bangko ko is Raiffeisen Bank. Tingnan nyo lang po yung first comment dyan sa akin, sa mga vlogs ko. So, yan. Makikita nyo yan. So, ilalagay ko po yung comment dyan ng bangko. So, pwede kayong dyan. Then, yung Wise din para maka-free kayo sa unang remittance nyo. Ayan. Sana nakatulong, no? Maraming salamat po and have a nice night sa inyong lahat. Kasi gabi po ngayon dito. And as of now, ay 3 AM na dyan sa Pilipinas kasi alas 9 dito sa Czech Republic. Anyway, thank you guys. Have a nice day.